Sa Chinatown, napansin ng pribadong detective na si Walter na may sumusunod sa kanya. Mas binilisan niya ang paglalakad at naghulog ng isang pakete sa isang mailbox bago umalis. Sa kasamaang palad, pagkarating niya sa kalye ay nabangga siya ng isang van at naiwan siya na duguan sa lupa habang papalayo ang van. Sa Hawaii, sinasanay ni Navy Commander James ang kanyang kupunan sa isang swimming pool. Walang sino man ang nakakatagal sa ilalim ng tubig maliban sa kanya kaya't lumabas siya upang pagsabihan sila. Naputol ang kanyang pagsasalita dahil sa isang sundalo na nagsasabi na may mahalagang tawag siya mula sa pulisya. Ilang sandali pa ay nasa ospital na si James at tinitingnan ang bangkay ng kanyang ama. Sinabihan siya na si Walter ay pinatay ng isang nakatago na drone, ngunit hindi nagpakita ng anumang emosyon si James. Pagkatapos, umuwi si James at nagsimulang maghanda ng hapunan para sa kanyang pamilya. Nang magtanong ang kanyang asawang si Layla tungkol sa kanyang araw, ikinwento niya rito ang tungkol sa pagsasanay at walang emosyon na binanggit na namatay si Walter. Tinawag ito sa kanyang pangalan sa halip na ama. Binanggit ni Layla na dapat niya itong ipaalam sa kanyang kapatid, ngunit ipinaalala ni James sa kanya na hindi sila nag-uusap ng maraming taon at hindi sinasagot ng kanyang kapatid ang kanyang mga tawag. Sa Oklahoma, nadatnan ng kapatid ni James sa ama na si Johnny ang kasintahang si Valentina na nag-iimpake ng mga gamit dahil gusto na nitong umalis. Kaarawan ngayon ni Valentina at nakalimutan ito ni Johnny, palaging ganito si Johnny na walang siniseryoso kaya nagsawa na si Valentina. Humingi ng tawad si Johnny at nanumpa na magiging mabuti na siya ngunit umalis pa rin ang babae. Dahil sa depresyon ay ginugol ni Johnny ang sumunod na ilang oras sa pag-inom upang makalimot. Sa sandaling yun, nakatanggap siya ng tawag mula kay Layla na nagsasabi sa kanya tungkol sa pagkamatay ni Walter at sinabing bukas na ang libing. Walang interes si Johnny na dumalo at pumunta sa banyo habang ikinukwento ang tungkol sa kanyang trabaho bilang pulis. Biglang sumulpot ang dalawang lalaki sa likuran niya at tinutukan siya ng kutsilyo sa leeg, at nang lumingon si Johnny ay aksidente siyang nakaihi sa kanilang mga sapatos. Gusto ng mga lalaking ito ang paketeng ipinadala ni Walter. Ngunit walang ideya si Johnny kung ano ang kanilang sinasabi at ipinaliwanag na hindi niya nakikita si Walter simula noong bata pa siya. Ipinakita sa kanya ng mga lalaki ang kanilang mga tattoo upang patunayan ang kanilang pagiging yakuza at pinagbantaan siyang papatayin kung hindi nila makukuha ang pakete. Nagpanggap si Johnny na nagmamakaawa upang makaatake sa kanila. Mahirap ngunit natalo niya ang mga ito. Pumasok ang ikatlong lalaki at nagpaputok, kaya kinailangan ni Johnny na magtago. Nagising ang isa sa mga unang umatake kaya inihagis siya ni Johnny sa pinto upang mapigilan niya ang nagpapaputok. Nagpatuloy ang laban ng ilang sandali at nagawa ni Johnny na mapabagsak ang mga ito. Pagkatapos ay pinulot ni Johnny ang larawan ng kanyang ina kasama siya at si Walter na sinasabihan niya ng mga pang-iinsulto. Kinabukasan sa libing, napansin ni James na dumating na ang mga grupo ng Yakuza at Syndicate Gang. Nagulat din siya sa pagdating ni Johnny at agad silang nagtalo na may halong pang-iinsulto kaya't kinailangan silang pag-alitan ng pari. Pagkatapos ng talumpati ng pari, ang abo ni Walter ay ipinadala sakay ng isang bangka. Kalaunan ay natuklasan ni Johnny na nakatira si James sa bahay nila noong bata pa sila. Nabunyag na niloko ni Walter ang ina ni James kaya wala siyang kibo sa pagkamatay ng kanyang ama. Malugod pa ring tinanggap ng ina ni James si Johnny sa bahay nito ngunit hindi siya nagugustuhan ni James dahil sinira ng relasyon ng kanyang pamilya. Habang nanananghalian, sinamahan sila ni Gobernador Peter dahil ang kapatid sa ama ni Johnny na si Haunani ay nagtatrabaho para sa kanya. Isiniwalat ni Johnny na hindi niya pinuntahan ang kanyang kapatid, pumunta siya dahil gusto niyang hanapin ang pumatay kay Walter. Iginiit ni James na hit and run ang nangyari kaya ibinalita sa kanya ni Johnny ang tungkol sa pag-atake sa kanya kagabi. Nagkaroon ng pagtatalo at inakusahan ni James si Johnny ng pagdadala ng gulo kahit saan. Nang sabihin ni Johnny na hindi rin siya tinulungan ni James noong pinatay ang kanyang ina ay sandaling natigilan si James. Kinabukasan, pinuntahan ni James si Detective Rennert at hiningi ang ulat ni Walter. Sinabi sa kanya ni Rennert na malaya siyang maghanap ngunit wala siyang maibibigay na kapaki-pakinabang na impormasyon. Pagkatapos ay kinuha ni James ang mga gamit ni Walter mula sa istasyon, may kutsilyo at wallet na may tiket na may kakaibang listahan ng mga salita. Kasabay nito ay pumasok si Johnny sa bahay ni Walter kung saan nakakita siya ng baril sa mesa at nagpas siyang itago ito. Biglang may pumasok na ibang tao sa apartment kaya nagtago si Johnny sa ibang kwarto. Dumating si Pika at sinimulan ng paghahalughog sa mga papeles sa mesa, lumabas si Johnny at agad siyang hinuli. Pagkatapos ay dinala ni Johnny si Pika sa isang bar at humingi ng paliwanag. Sinabi ni Pika na nagtrabaho siya kay Walter na parang ama niya.
maraming kaaway si Walter na gustong patayin siya at ang huling trabaho niya ay sa isang kumpanya ng catering. Nagpanggap si Pika na waiter para sa kanila, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ibinigay sa kanya ni Walter ang trabahong yun. Ipinahayag ni Johnny na si Pika ay magtatrabaho na sa kanya ngayon. Pagbalik kay James na napansin ang isang CCTV camera sa isang tindahan ng mga matatanda, pumasok siya sa loob at marahas na kinuha ang mga security footage sa loob ng tindahan dahil sa pagtanggi ng may-ari. Kalaunan ay bumalik sina Johnny at Pika sa bahay ni Walter at nakakita ng surfing board. Sinabi ni Pika na hindi nagsusurf si Walter at napansin ni Johnny na may mali sa isang palikpik. Nang tingnan niya ito ay may nahulog na mga blueprint mula sa isang nakatago na kompartamento. Tinawagan ni Johnny si Honani at sinabi rito na ang mga sekretong blueprint na ito ay may selyo ng gobyerno ni Peter, kaya nangako siyang susuriin ang database mamaya. Nang papaalis na ang dalawa ay biglang pumasok si James sa apartment dala ang kanyang baril kaya binunot din ni Johnny ang kanyang baril. Napagtanto nilang pareho nilang iniimbestigahan ang kaso, kaya itinago nila ang kanilang mga baril at inilabas ni James ang isang flash drive na may mga security footage mula sa tindahan. Habang pinagmamasdan nila ito, napansin nila na walang plaka ang van. Hindi lumihis ang takbo ng sasakyan ng driver, kaya naisip ni Johnny na mukhang sinasadya ito ngunit gusto pa rin ni James ng mas maraming patunay. Pinapante ni Johnny si Pika upang kumuha ng impormasyon tungkol sa kumpanya ng catering mula sa huling trabaho ni Walter bago umalis ang magkapatid sakay ng kotse. Nagtalo sila habang nagmamaneho, kaya hindi nila nakita ang sasakyan sa kanto at nabangga sila. Pagkatapos, may ilang lalaking sakay ng kotse ang nagpaputok, kaya pinabilis ni Johnny ang takbo at aksidenteng nabangga ang ilang mesa sa restaurant. Di nagtagal ay nagkaroon ng matinding laban sa kalye kung saan nagkaroon ng matinding kaguluhan at takot sa mga tao. Sa huli, ang magkapatid ay nagawang mapatay ang mga kalaban bago dumating ang mga pulis. Sa istasyon ng pulisya, sinigawan ni Renard ang magkapatid dahil sa kaguluhang dulot nila at isiniwalat na si Johnny ay nasuspinde sa kanyang trabaho bilang pulis 2 buwan na ang nakalilipas. Iniimbestigahan na siya ngayon dahil sa labis na paggamit ng puwersa. Ibinigay ni James kay Renard ang flash drive at hiniling dito na imbestigahan ang kaso. Ngunit hindi ito pinansin ni Renard at sinabihan silang umalis. Kinagabihan, ipinakita ni Honani sa magkapatid ang kanyang natagpuan sa sistema. Ang mga blueprint ay para sa isang ari-arian sa silangang bahagi at kinomisyon ng isang lalaking nagngangalang Marquez na may mga resort sa buong mundo. Napansin ni James ang isang selyo na nagsasabing Sacred Casino Princess sa likod ng mga blueprint. Nakakaiba dahil ilegal ang pagsusugal sa isla. Kinabukasan, tinanong ni James si Johnny kung bakit siya nasuspinde. Ipinaliwanag ni Johnny na binaril niya ang isang negosyante na nagbebenta ng mga droga sa mga bata at tila tinanggap naman ito ni James. Pagkatapos, pumunta ang magkapatid sa lugar kung saan dapat sana'y itatayo ang kasino. Hindi ito isang construction site, ito ay isang nayon sa Hawaii na pag-aari ng lokal na komunidad sa loob ng maraming siglo. Sa sandaling yun, nakatanggap si Johnny ng tawag mula kay Pika, na nagsabing nakuha ng pulisya ang isang asul na van mula sa tubig. Nagmadali ang magkapatid sa pinangyarihan at natuklasan na natagpuan din ng mga pulis ang bangkay ng isang accountant ng gobyerno. Walang plaka ang van ngunit may listahan si Renard ng lahat ng rehistradong asul na van sa isla. Tiningnan ng magkapatid ang listahan at sinubukang itago, ngunit binawi ito ni Renard at pinaalalahanan silang lumayo sa gulo na ito. Nang makaalis na si Renard, hiniling ni Johnny kay Pika na saliksikin ang pangalang Hayashi Imports, na siyang tanging pangalang Hapones sa listahan. Pagkalipas ng ilang oras, nagtatrabaho si Pika bilang waiter sa fundraiser event at nagbigay ng ekstrang uniforme para sa magkapatid para makapasok sila. Sinaliksik nila ang Hayashi Imports at nakumpirma na pag-aari ito ng Yakuza. Pagkatapos ng kanilang mga nalaman, sa labas ay muling nagkasagutan ang dalawa na nauwi sa isang matinding laban. Nanalo si James sa laban matapos maging emosyonal si Johnny na sinasabi na anong klaseng tao ang nang-iiwan sa kanyang nakababatang kapatid nang kailangan niya ito, na tinutukoy ang pagkakataong pinaalis siya ni James. Gayunpaman, sinabi ni James na ginawa niya ito para protektahan siya dahil papatayin siya ng sindikato. Ipinaliwanag ni Johnny na ginugulo siya nang makita ang bangkay ng kanyang ina at si James na lamang ang natitira sa kanya. Sa wakas ay napagtanto ni James ang bigat ng kanyang mga ginawa kaya humingi siya ng tawag. Kalaunan sa bahay, nakatanggap si Johnny ng tawag mula kay Valentina na bumalik sa kanyang bahay upang kunin ang ibang naiwan niya. Pinakiusapan siya ni Johnny na kunin ang sulat at natagpuan ang kasumpa-sumpang pakete ni Walter na naglalaman ng flash drive at hiniling ni Johnny na dalhin ito sa Hawaii.
Sa paliparan, sinubukan ni Johnny na yakapin si Valentina, ngunit inihagis lang nito ang kanyang dala sa kanya. Sumakay na ang lahat sa kotse at sinubukan ni Pika na buksan ang flash drive sa kanyang computer para lamang makakita ng banking firewall. Napagtanto ni Valentina na isa itong cold wallet at ipinaliwanag na digital encrypted ito. Ang flash drive ang susi, ibig sabihin ay gusto ng Yakuza na ma-access nito ang account ng isang tao. Ang password ay nangangailangan ng 12 random na nabuong salita, kaya ibinigay ni James kay Pika ang ticket na natagpuan niya sa wallet ni Walter. Bigla silang pinaputukan ng isang helikopter. Sinubukan ni Johnny na gumanti ng bala ngunit nahihirapan si James na kontrolin ang sasakyan dahil kailangan niyang iwasan ang mga bala pati na rin ang mga sasakyang hinaharangan ng helikopter. Kinumbinsi siya ni Valentina na hayaan siyang magmaneho at nagpakita ng kahangahangang kasanayan habang bumibilis ang pagmamaneho, iniiwasan ang bawat nabanggang sasakyan na parang wala lang. Napahanga si Johnny sa husay ng kanyang kasintahan at hinalikan ito. Muling lumitaw ang helicopter na nagpapaputok kung saan nagawa ni James na tamaan ang ulo ng piloto. Bumagsak ang helicopter sa kalsada at ang grupo ay mabilis na pumasok sa isang tunnel upang maiwasan ang pagsabog. Pagkatapos, nagpahinga ang grupo at sa wakas ay na-access ni Pika ang impormasyon sa flash drive. $12 milyon kada taon ang nailipat kay Peter, na nagpaisip sa grupo na binabayaran pala ni Marcus si Peter para gawing legal ang pagsusugal para mabuksan niya ang kanyang kasino at ang Yakuza ay kinuha para sa proteksyon. Nang si Walter ay kinuha para imbestigahan ang kasal. Aksidente siyang nasangkot sa sabwatang ito. Malamang na ibinigay ng accountant ng gobyerno kay Walter ang lahat ng impormasyon at nalaman ito ni Peter, kaya kinailangan niyang patayin ang lahat ng sangkot para protektahan ang kanyang sikreto. Samantala, ipinakita ni Honani ang mga blueprint kay Peter, sinasabing maaaring hindi mabuting tao si Marcus. Nagkunwari si Peter na wala siyang alam at kinuha ang mga blueprint, nangakong susuriin ang lahat ng proyekto. Pag-uwi ng grupo, hindi mahanap ni James ang kanyang pamilya at sinubukan silang tawagan, ngunit natagpuan niya ang telepono ni Layla sa sahig. Desperado na hinalughog ang bahay at nakahinga ng maluwag nang matagpuan ang kanyang mga anak na nagtatago sa banyo. Sinabi ng mga bata na dinukot ang kanilang ina, niyakap sila ni James para tiyaking magiging maayos ang lahat. Sa sandaling yun ay nagpadala si Marcus sa kanila ng video ni Layla at Honani na nakatali sa kanyang silong. Gusto niyang ibigay sa kanya ng magkapatid ang flash drive kapalit ng buhay ng mga babae. Galit na binuksan ni James ang kanyang mga sandata at kinuha ng magkapatid ang lahat ng baril na kaya nilang dalhin. Kinagabihan, pinasok ng magkapatid ang mansyon ni Marcus at tahimik na pinapatay ang mga bantay sa mansyon. Nakarinig si Marcus ng ingay at biglang nawala ng kuryente sa bahay. Kaya inutusan ni Marcus ang isa sa kanyang mga bantay sa basement na mag-imbestiga. Natuklasan ng lalaki na naputol na ang lahat ng cable at ibinalita ito kay Marcus sa radyo. Paglingon niya ay nakita niya ang lahat ng bangkay ng kanyang mga bantay sa pool. Sa sandaling yun, sinaksak siya ni Johnny sa leeg mula sa likuran at kinuha ang radyo para sabihin kay Marcus na makikita nila siya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay pinalabas ni Marcus ang kanyang mga tauhan. Natagpuan sila ni James sa pasilyo at nagsimula ang isang mabangis na labanan. Masikip ang espasyo ngunit hindi nito napigilan si James na patayin silang lahat sa loob lamang ng ilang minuto. Ang magkapatid ay hindi napigilan ng mga kriminal na isa-isang pinabagsak ang mga ito. Sinubukan ni Johnny na hanapin si Marcus upang gumanti, sa malapit ay natagpuan niya itong pasakay ng bangka upang tumakas. Mabilis niya itong hinarap, nagsimula silang maglaban ng mano-mano at pagkatapos ng mabangis na palitan ng mga atake ay nagawa ni Johnny na mapasabog ang granada bago siya nabaril ni Marcus. Sa sandaling yun, nakarating si James sa pantalan at mabilis na tumalon sa tubig upang iligtas ang kanyang kapatid. Magkasama silang bumalik sa ibabaw at pinanood ang apoy na pumatay kay Marcus. Kinaumagahan, inaresto ni Renard si Peter sa publiko. Kalaunan ay nagpahinga ang pamilya sa dalampasigan at naglagay ng mga larawan ng kanilang mga nawawalang mahal sa buhay kung saan humingi ng tawad si Johnny sa kanyang ina. Sa sandaling yun ay may nag-abot kay Johnny ng isang papel na may pangalan ng pumatay sa kanyang ina. Ipinakita ito ni Johnny kay James, na nagsabing susuportahan niya ito ngunit itinuro rin na ipinadala ni Walter ang flash drive sa kanya bilang paraan para maiuwi siya. Dahil dito ay nagpasya si Johnny na sunugin ang papel para tuluyang maiwan ang kanyang galit at sumama sa kanyang pamilya upang magsimula ng bagong buhay. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!